Magluto muna tayo ng fish biryani at iprito muna natin ang ating isda. Gumamit ako ng kingfish. Pagkatapos doon ko na rin ginisa ang sibuyas at bawang sa pinagprituhan ko na isda para may lasa. Nilagyan ko na rin ng kamatis at yan ay isa sa nagpapasarap ng biryani. Pagkatapos lagyan natin ng kaunting tomato paste para sa kulay at para sa dagdag na lasa ng ating sauce. Nilagyan ko siya ng masala. Pwede kayong gumamit ng fish masala, meat masala, kahit anong masala, basta lasang masala. Tapos nilagyan na rin natin ng turmeric powder para sa kulay, para sa amoy, para sa lasa at healthy yan. Maglagay na rin ng black pepper, pwede rin ang white pepper na powder. Tapos asin. Tapos pag gusto niyo na maanghang ang inyong biryani, maglagay kayo ng chili powder. Ayan, iniligay ko na rin ang ating patatas. Ang iba, piniprito muna ang patatas. Ako hindi ko na perinito para hindi na dagdag oil sa patatas iyon. Isinabay ko na sa sauce. At pagkatapos, tsaka ko inilagay ang raisins o ang pasas. Pwedeng black raisins, pwedeng golden raisins, kahit ano basta raisins. Tapos nagtadtad ako ng coriander leaves at inilagay ko, yan ay pampalasa, pampabango dahil mabango ang coriander leaves. Tapos nung nakulo na siya, tsaka ko inilagay ang ating pritong isda para lumasa ang sauce sa isda. Pakukuluan ng kaunti sa mahinang apoy para magsama-sama ang lasa sa sauce ng biryani natin. O tapos ng ating sauce ng biryani, gawa naman tayo ng ating kanin na basmati rice. Maglaga ng tubig na marami, puno ang kaserola. Tapos yan, gumawa na rin ako ng pinakaramel ko na white onion. Yan ay pantopping sa ibabaw. Tapos pag kumulo na ang tubig, tsaka natin ilagay ang ating binabad na basmati rice. Binabad ko yan ng 1 oras. Bago ko ginawa ang lahat, nagbabad muna ako ng basmati rice, hinugasan, binabad, tapos haluin natin ng kaunting beses lang yan para hindi magdikit-dikit. Tapos after 7 minutes ay akin ng sinala ang bigas, ang kanin. After 7 minutes, isala na natin ang kanin, tanggalan natin ang sabaw. Dahil ihahalo na natin yan sa ating ginawang sauce kanina na may isda, maingay sa aking kinauupuan dahil nagdadaanan ang sasakyan. Ako'y nagvo-voice over, nasa labas ako ng bahay. Ang ingay ng mga sasakyan, ako'y narinig sa Dubai. Dami lamang talaga nang nagre-request kung paano gumawa ng biryani, kaya binanatan ko na talaga ang pagvo-voice over din eh. Yan ay ibabalik natin sa isang kaserola na ile-layer natin. Ang una nating ilalagay ay kaunti noong sauce na may isda. Tapos lalagyan ninyo ng kanin, tapos ganun ulit, layered yan hanggang sa matapos. Sa nagtatanong kung pwede rin daw kung paano din daw ang chicken biryani, parehas din ang procedure. Ang kaibahan lamang ay ang manok ay inyo munang imamarinate ng kaunti sa masala, sa turmeric, sa paminta. Tapos lalagyan na yung kaunting yogurt kung meron, kung wala naman pwedeng wala din. Marinate muna ang manok ng mga 1 hour. Yun ay kompleto na ha, huhugasan, lalagyan ng asin, ng turmeric powder, ng masala, ng pepper na powder, tapos lalagyan niyo ng chili powder. Pwedeng walang chili kung ayaw ninyo ng maanghang. Tapos tsaka naman ninyo ipiprito ang manok. Ipiprito niyo ang manok nang hindi sobrang luto. Yung mga 3/4 lamang ang pagkaluto ng manok. Isabay niyo na rin ang patatas. At huwag ninyong kalimutan magpakaramel ng sibuyas dahil yun ang pantopping sa ibabaw, dahil yun ay napakasarap talaga. Promise ko sa inyo, napakasarap. Paano magpakaramel ng sibuyas? Ipiprito lang ninyo sa mahinang apoy. Tapos pag brown na ang sibuyas, aalisin na ninyo. Inyong hahanguin at patatagasin ninyo, tatanggalan ninyo ng mantika. Medyo matrabaho pero masarap naman talaga iyan. Yan ang biryani. Tapos pagka ganyan, tatakipan ninyo. Pag natapos na at nailagay na ninyong lahat, tsaka yung toppings na sibuyas, papainin ninyo iyan. Tatakipan ninyo ng mga 30 to 40 minutes na mahinang apoy para diretsong maluto ang kanin at lahat. Maluluto na yan kapag iin-inin na ninyo. Pinapatas kong ganyan para ilalagay ko na ang sibuyas sa ibabaw. Pwede ninyong lagyan ng kaunti, mag-sprinkle kayo ng kaunting turmeric powder para dumilaw ang kanin. Pwede ninyong dagdagan ng kaunting turmeric. Hindi na ako nagdagdag. Dahil pwede naman na yan, pero kung gusto ninyong mas madilaw pa ang kanin, lagyan ninyo pa ng kaunting turmeric. Tapos ayan na, luto na ang biryani.